So ngayon mga kapatid, as we, kung lolobin ng Diyos, come to a close sa unang Pedro, Kapitulo 2, tayo po ay nasa panibagong seksyon ng kapanatang ito. Napag-aralan po natin mula po sa talatang 13 kung bakit po inutos po ng Biblia na kailangan po natin magpasakop sa pamahalaan. Tayo po ay nagpapasakop dahil unang-una ito po ay kalooban ng Diyos at upang walang mapintasan ang mga tao sa labas laban sa iglesia. Bukod dito, kung babasahin po natin sa talatang 16, sabi po ni Pedro sa mga mananampalataya, "Malaya nga kayo, pero hindi ito nangangahulugan. Malaya na kayong gumawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos." So napag-aralan po natin that tayo bilang mga mananampalataya, bagamat tayo po ay pinalaya ni Kristo, bagamat tayo po ay pinili ng Diyos, tayo ho ay itinuring po ng Biblia bilang mga alipin ng Diyos. Sa gayon, makikita po natin dito po sa talatang 18, yung tinatawag po na seksyon na kung tawagin po household codes. Household codes. At ang ibig sabihin po nito mga kapatid is that, dahil mula po sa talatang 13, ang itinuturo po nito ay yung pagpapasakop. Ngayon, kung tatanungin ho natin, gaano kahaba yung pagpapasakop po na yan? Well, nagsimula po yan sa talatang 13, subalit, mula po sa talatang 18 hanggang Kapitulo 3:1 hanggang Gs, yan po ay yung tinatawag na household codes. Na bakit po? Dahil ang talatang 18, ito po ay tumutukoy sa mga alipin. Habang ang Kapitulo 3, talatang 1 hanggang Gs, ay tumutukoy po sa mag-asawa. So ngayon, kaya po siya tinawag na household codes dahil ito po yung inuutos sa atin ng Biblia patungkol po kung ano ang dapat maging ugali ng isang alipin ng Diyos sa loob po ng trabaho at sa loob po ng tahanan sa konteksto po ng pag-aasawa. So ngayon, simulan po natin yung patungkol po sa mga alipin. Sabi po dito, "Mga alipin, sundin ninyo ng may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Hindi lang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya." Now, ito po ay napaka-importante mga kapatid dahil ano nga po bang ibig sabihin ng household codes nung panahon po ni Pedro? Well, ang ibig sabihin po ng household codes nung panahon po ni Pedro ay ito. Ang mga Griego at ang mga Romano nung panahon po ni Pedro, sila po ay masasabi po natin very critical sa mga nangyayari po sa loob ng bahay. Halimbawa, para sa kanilang paniniwala nung first century o yung unang dantaon, kapag ang isang tahanan ay maayos, kapag ang isang tahanan ay nilalagay sa kaayusan, o kapag sa loob ng isang tahanan may pagkakaisa, ang paniniwala po ng mga paganong Griego at Romano, ito po ay pinapatnubayan ng mga Diyos. So ulitin ko ho, para sa mga Griego, para sa mga Romano, kapag ang isang tahanan ay nasa kaayusan, kapag ito po ay may ordination, order, submission, yan po ay itinuturing ng mga Griego at Romano na mga pagano bilang isang tahanan na inaayos ng mga Diyos. Dahil marami po sila mga Diyos-Diyosan, para sa kanila, again, kapag maayos ang isang tahanan, nandoon ang kamay ng mga Diyos. Subalit, bakit ganito ang utos ni Pedro sa mga mananampalataya? Bakit niya sinabi sa mga alipin, maging maayos kayo sa iyong mga amo? Kung ang mga amo ninyo ay malulupit, kung ang mga amo ninyo ay mababait, ituring at irespeto at igalang ninyo sila sa kabila
ng kanilang pagtatrato sa inyo ng hindi maayos. Dahil in those days, kapag ang isang alipin o kahit ang mga asawang babae, wala silang kaayusan sa kanilang mga amo o sa kanilang mga asawa, ang napupulaan po dito ay ang kanilang mga Diyos-Diyosan. So ulitin ko ho yun. Mula sa panahon ng mga Griego at Romano, kapag walang kaayusan ang loob ng isang tahanan, ang unang-una na pupulaan po dito ay ang mga Diyos-Diyosan ng mga tahanan yan. Subalit, dahil nakapasok na po yung tinatawag na Christianity, kapag ang isang alipin ay nagpapasakop at iginagalang po niya ang kanyang mga amo at ang kanyang Panginoon ng maayos, sa kabila ng maling pagtatrato ho sa kanya, ang nabibigyan po na kapurihan ay hindi yung mga Diyos-Diyosan, kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu. Kaya ang sabi po ng Biblia po dito, kung ating po uulitin, mga alipin, sundin ninyo ng may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Hindi lang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Now, tayo ho mga kapatid, maari sa mga nagtatrabaho po ngayon, may mga nakakasama po kayo ng mga katrabaho o maari may mga bossing ho tayo na mabait o malulupit. Minsan, ang nais po nating gawin sa ating mga laman is that kapag tayo po ay itinrato ng hindi maayos, nais po nating gumante. Nais po natin gumawa ng isang bagay laban sa kanila. Pero sabi ng Biblia, dapat wala po tayo pinapaboran po na tao na dapat galangin. Dahil sabi po dito, hindi lang ang mga mababait ang dapat po nating galangin, pati na rin po yung mga malulupit. Na yung salitang malulupit na binabanggit po dito, mula po sa original, ang ibig sabihin po talaga po dito is mga corrupt, mga crooked, mga masasabi po natin wala sa ayos, mga masasama. Ngayon, sabi po dito sa talatang 19, ito ang dahilan, in verse 19, ito ang dahilan kung bakit kailangan galangin at sundin ang Diyos, bagamat tayo po ay tinatrato ng ganyan. Verse 19, sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan, dahil sa nais ninyong sundin ang kalooban niya. So ang rason pala kung bakit kailangan ng mga alipin na galangin, mahalin ang kanilang mga amo, subalit na kahit po sila ay mga mababait o malulupit, dahil sila po ay pagpapalain ng Diyos. Now, ano po bang ibig sabihin po ng pagpapalain ng Diyos na tinutukoy po dito? Well, ang ibig sabihin po ng pagpapalain po dito ay walang kinalaman po sa material. Wala po yung kinalaman po sa pinansyal. Ang ibig sabihin po ng pinagpala o pagpapalain po sila ng Diyos is that talagang ituturing po sila mga anak ng Diyos na nagtagumpay laban sa mga trahedya or trials na kanilang naranasan. Halimbawa, kung babasahin po natin ang aklat ng Santiago, Kapitulo 1, basahin po natin ang Santiago, Kapitulo 1. At simulan po natin dito sa talatang 12. Santiago, Kapitulo 1, talatang 12. Ang sabi po ng Biblia sa Santiago 1, talatang 12, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ulitin ko ho, mapalad ang taong nananatiling matatag. Bakit po? Dahil ito maging gantimpala ho niya. Dahil tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So sa madaling salita, bakit po sinabi ng Biblia, pagpapalain ng Diyos ang mga alipin na magmamahal sa kanilang mga amo, gagalangin po nila ang kanilang mga Panginoon sa kabila ng pagtatrato na masama sa kanila.
Ano po yung pagpapala na tinutukoy po dito? Yung pagpapala na ibibigay ng Diyos sa kanila balang araw, which is eternal life. Kaya sila itinuring mga pinagpala o pagpapalain sila ng Diyos. Dahil sa kabila ng maling pagtatrato sa kanila, alang-alang po kay Kristo, ginagawa po nila ang lahat ng nararapat na nakakabuti po sa harapan ng Diyos, alang-alang lang po na sila'y pagpalain po ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Subalit, may ibang klaseng pagpaparusa na binabanggit po ng Biblia. Kung babalikan po natin ang unang Pedro, talatang 20, may tinatawag na mabuting parusa na mula sa Diyos at yung masamang parusa na dahil po sa ating kasalanan. Talatang 20 ng unang Pedro, Kapitulo 2. Sabi ho dito, pero kung parusahan kayo dahil sa ginawa ninyong masama, wala ring kabuluhan kahit tiisin ninyo ito. Ngunit kung pinaparusahan kayo, kahit mabuti ang ginagawa ninyo at tinitiis ninyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. So dito, may tinatawag po na dalawang bagay. Unang-una, good suffering. Good suffering. And then, may tinatawag po, bad suffering. Ngayon, ano po yung pinagkaiba po ng mabuting pagpapahirap at yung masamang kaparusahan? Well, yung good ay tumutukoy po sa mga Kristiyano na namumuhay po bilang makadiyos at makakristong pamumuhay, pero kahit na wala ho silang ginagawa, inuusig ho sila. Minamaltrato ho sila sa isang bagay na hindi po maayos. Subalit, yung masamang suffering na binabagit po dito, kaya sila pinaparusahan, pinagagalitan, ay dahil sila mismo ang gumagawa ng kalokohan. So magandang halimbawa po dito is kung babasahin po natin sa Kapitulo 4. Kapitulo 4, talatang 14. Unang Pedro 4, talatang 14. Unang Pedro 4, talatang 14. Dito ho, ipinapakita ni Pedro yung dalawang klaseng pagpaparusa. Talatang 14. Kaya, kung iniinsulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Verse 15, kung pinarusahan man kayo, sana'y hindi dahil nakapatay kayo ng tao, o nagnakaw, o nakagawa ng masama, o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. Verse 16, ngunit kung pinarusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya. Sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalang ito. So kita ho natin, may mabuting pag-uusig, which is, alang-alang po kay Kristo, inuusig tayo, wala tayong ginagawa masama, sumasa atin po ang banal na Espiritu. Pero yung tayo po ay pinaparusahan, hindi dahil wala tayong ginawa na masama, kundi dahil may ginawa tayo na hindi maganda. Sabi po ng Biblia, nakakahiya ho yun. Nang ibig sabihin, tayo bilang asin at ilaw ng mundo, kung may mapupuna ho sila sa atin, sa trabaho o saan man, at alam po nila na Kristiyano ho tayo, sabi ng Biblia, kahihiyan ho yun on our part. So ngayon, may tinutukoy po ang si Pedro, good suffering, bad suffering. Pero hindi lang ho si Pedro ang nagturo na maging maayos po sana ang ating pakikitungo sa ating mga amo. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Efeso, Kapitulo 6. Basahin po natin ang Ephesians, chapter 6. Efeso, Kapitulo 6, at simulan po natin ang basa dito po sa talatang 5. Ephesians chapter 6, beginning at verse 5. Sabi po dito sa Efeso 6, talatang 5, mga alipin, sundin nyo ang iyong mga amo rito sa lupa ng may katapatan, paggalang at pagkatakot na parang si Kristo ang pinaglilingkuran ninyo.
Gawin nyo ito ng kusang loob, hindi dahil nakatingin sila para sila'y malugod, kundi dahil mga alipin kayo ni Kristo na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban, na para bang ang Panginoon mismo ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alalahanin ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat isa ayon sa ginawa niyang mabuti, maging alipin man siya o hindi. So napakalinaw, sa tuwing na tayo ay nagtatrabaho sa ating mga amo, sabi po ng Biblia, we need to do this as if nagtatrabaho at naglilingkod po tayo sa Diyos. Pero hindi lang po natapos diyan. Sa aklat po ng Colosas, Kapitulo 3, kung ating po babasahin. Colosas, Kapitulo 3, talatang 22. Colosas 3, talatang 22. Ang sabi po ng Biblia ho dito, sa Colosas 3:22, mga alipin, sundin nyo sa lahat ng bagay ang mga amo nyo rito sa lupa. Hindi lang dahil nakatingin sila at nais ninyong malugod sila sa inyo, kundi gawin ninyo ito ng buong puso at may takot sa Panginoon. Ano man ang gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Alam naman ninyong may gantimpala kayo matatanggap sa Panginoon. Dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Ang sinumang gumagawa na masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya, dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. Now here's a few things why ganito yung utos ni Pablo at ni Pedro. Sabihin po natin in real life mga kapatid, tayo po ay nasa trabaho, and then nakabangga mo yung boss. O may katrabaho ka na masasabi natin na talagang nakakapikon, mahilig mang-asar, mahilig manlait, mahilig mang-insulto. Ngayon, ano ho ang dapat po natin gawin? Well, kung tayo ho ay lalakad sa laman, papatulan po natin yung mga gumagawa na masama sa atin. Pero ito ho ang mangyayari. Kung ikaw ay babae o kung ikaw ay lalaki at may pamilya ka, kapag pinatulan mo yung mga yon, mawawala ka posible ng trabaho. Madadamay ang iyong pamilya. Madadamay ang iyong reputasyon. At mahirapan ka maghanap ng ibang trabaho dahil naka-record na yon. So yun po yung mga ilang cons kung tayo ho ay lalakad sa laman. Pero hindi lang ho yun. Ang mas mabigat ho dito kung alam po nila na tayo po ay mga Kristiyano at pinatulan ho natin sila, paano ho natin maipapakita ang liwanag at ilaw mula kay Kristo? The good part, however, is this. Kung ititiis po natin alang-alang kay Kristo, yung masasama po nilang ginagawa laban sa atin, makauwi po tayo na may kapayapaan dahil alam natin hindi tayo nagkasala sa Diyos. Pangalawa, sila yung mapapahiya balang araw dahil lahat ng ipinakita po nating nakabutihan mula kay Kristo, ang Diyos ang gaganti para sa atin. At pangatlo, maaari balang araw, maliwanagan, mabuksan po sila, at maligtas sila, at wala sila mapipintasan ho sa atin dahil sa kabila na masasamang gawain na ginawa nila sa atin, ginantihan pa rin natin sila ng kabutihan. So yun po ay para sa mga hindi mga Kristiyano na boss po natin o yung mga tao sa labas, sa mundo. Pero here's the next question. What if ang boss mo ay Kristiyano rin? Well, there's two options. Kapag ang boss mo ay Kristiyano at kayo ay hindi nagkaisa, hindi maganda yun sa iyong relasyon bilang mga mananampalataya. Pero kung maayos naman ang relasyon mo sa iyong bossing na Kristiyano, pero dahil Kristiyano siya, hindi mo inaayos ang iyong pagtatrabaho, nagkakasala din ho tayo. Even though Kristiyano ang iyong supervisor, even though Kristiyano ang iyong boss. So saan po natin makikita sa Biblia na kung ang boss mo ay Kristiyano, mas lalo po natin sila paglingkuran. Basahin po natin dito sa 1 Timoteo Kapitulo 6. 1 Timoteo Kapitulo 6, talatang 1. 1 Timothy chapter 6 verses 1 and 2. Sabi po ng Biblia, sa mga alipin na mananampalataya, dapat igalang nila ng lubos ang mga amo nila
para walang masabi ang mga tao laban sa Diyos at sa itinuturo natin. Verse 2. At kung mga mananampalataya rin ang mga amo nila, hindi sila dapat mawalan ng paggalang dahil lang sa magkakapatid sila sa pananampalataya. Sa halip, lalo pa nga nila dapat pagputihin ang paglilingkod nila dahil kapwa mananampalataya ang nakikinabang sa paglilingkod nila at mahal din ng Diyos. Now think about this. Minsan, kapag ikaw ay nasa work setting at ang boss mo is a Christian, ang ating mga laman will tell us, pwede ka na magpa-easy-easy lang dyan dahil Kristiyano din naman siya eh. Ayos lang yan. Pero ang hindi ho natin nakikita mga kapatid is, what if matisod siya sa ating maling gawain? Lalo na kung iba pa ang church na pinupuntahan ng boss mo. At nalaman na sa church ka na ito yung pastor mo, ito yung church na pinupuntahan mo, and yet, kapag nakita niya na ikaw ay nagtatamad-tamaran, o nakita niya mga kapatid, may inuugali ka na hindi tama, ang unang-unang mapupulaan po dito ay si Kristo. Kaya sabi po ng Biblia, hindi porket mananampalataya siya, pwede ka na mag-relax. Pero sabi ng Biblia, lalo po natin pagbutihin ang ating paglilingkod sa Kanya dahil sa ating paglilingkod sa Diyos. Now, ito po ay applicable hindi lang po sa mga nagtatrabaho, pati na rin sa mga hindi nagtatrabaho. Halimbawa, let's say for example, you are renting a place or may building ka ninirerentahan or you are borrowing something. Ngayon, bagamat hindi ka nagtatrabaho sa kanila, pero dahil nagpapasakop ka sa kanila due to rental, ang anuman ang gawin po natin sa facility po na yun, mga kapatid, ang mapupulaan ay ang Panginoon either in a good way or in a bad way. Kapag nirentahan po natin ang isang building, isang facility, isang lugar, at alam po na nagpaparent ho sa atin na tayo po ay mga Kristiyano, at iiwanan po natin na wala sa ayos ang ating nirerentahan, hindi lang ho tayo ang mapupulaan. Most importantly, ang Panginoong Jesus. So itong katuruan of household codes, napakalalim ho nito mga kapatid. Dahil sa nung unang taon, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang mga Griego at ang mga Romanong pagano, tinitignan po nila maigi ang mga tahanan ng bawat citizen. At kapag natuklasan po nila, yung tahanan po na ito ay wala sa kaayusan, wala po doon ang mga Diyos-Diyosan. Nang ibig sabihin, hindi sila sinasamahan ng Diyos. Kaya inuutusan po ni Pedro ang mga mananampalataya, kung ang iyong amo ay hindi Kristiyano, paglingkuran mo siya. Bagamat na ikaw ay tinatrato na masama, paglingkuran mo siya na maayos, na may katapatan. Bakit? Dahil kapag nakita ng mga taong ito at alam nila na ikaw ay Kristiyano, ang mabibigyan na kapurihan ay walang iba kundi ang Diyos. Pero here's what's interesting. Kung babalikan po natin ang 1 Pedro 2, tayo po ay papasok sa ikalawang seksyon ng 1 Pedro 2, and that is verse 21. So alam na ho natin, yung dapat po nating gawin bilang mga alipin. Pero bakit natin kailangan makaranas ng mga pag-uusig bagamat wala tayong ginagawa masama? Ito ang sagot, talatang 21. Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit kayo tinawag, para tularan natin ang buhay ni Kristo. Now let's pause here for a moment. Bago ho natin binasa ang talatang 18, ang unang binanggit ni Pedro po dito kung kanino ho dapat tayo magpasakop, unang-una ay sa pamahalaan. That's verse 13. Now kung tayo po ay magpapasakop sa pamahalaan, maari iniisip po ng mga Kristiyano ng mga panahong ito, bakit ako magpapasakop kay Caesar, inuusig ako? Bakit ako magpapasakop sa mga ito, sila yung nagpapahirap sa amin? Pero hindi lang po natapos diyan. Dinagdagan pa ni Pedro, hindi lang sa mga pamahalaan na nagtatrato sa inyo na masama, pati na rin sa iyong mga amo.
na nagtatrato sa inyo ng malulupit. Ngayon, iniisip ng mga Kristiyano maaari ng mga panahong yan, magpapasako po kay Caesar, inuusig ako niyan. Magpapasako po sa aking amo, masama yung pagtatrato niyo sa akin. Ano yung rason kung bakit ito ang akin nararanasan? Ang sagot, sabi po ni Pedro, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Nang ibig sabihin, bakit nga po ba tayo nakakaranas po ng paghihirap bilang mga Kristiyano? Wala tayong ginagawa masama. Maaari. Nagtatrabaho po tayo na maayos. O naglilingkod po tayo na maayos. And yet, ganun ang pagtatrato nila sa atin. Bakit po tayo nakakaranas ng ganun? Dahil kung ang ating Panginoon Hesukristo ay nakaranas ng ganyang klaseng pagdurusa, ang lahat na maglilingkod kay Kristo ay kailangan din makaranas ng pag-uusig. Dahil kung tayo po ay magiging isa kay Jesus, kung si Kristo po ay inusig, uusigin din ho nila tayo. Kung si Kristo po ay minalupitan, ganun din po ang ating mararanasan. Dahil iisang katawan po tayo, konektado sa ulo ng iglesia, na walang iba kundi si Jesus. Ngayon, may binanggit po si Pedro dito, yung salitang tularan. May 4 na bagay na binabanggit po si Pedro na ginawa ni Kristo na kailangan po natin tularan. There are 4 things. 4 things na dapat tularan. Kasi sabi nga po ni Pedro, dito po sa talatang 21, ito ang dahilan kung bakit kayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Now, ang tanong, ano yung 4 na bagay na yan na ginawa ni Kristo na dapat po natin tularan? Talatang 22, unang-una, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ulitin ko ho yan. Ang una, hindi nagkasala o nagsinungaling. Yan ang unang binabanggit ho. Hindi nagkasala o nagsinungaling. Pangalawa, talatang 23, iniinsulto siya pero hindi siya gumante ng insulto. So number 2, hindi gumante. Okay? Number 3, pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. So number 3, hindi nagbanta. And number 4, ano po yung huling ginawa ni Kristo na dapat po natin tularan? Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan. Ipinagkatiwala niya. Ipinagkatiwala niya sa Diyos. Ngayon, kapag tinignan po natin yung 4 na bagay na yan, aminin ho natin mga kapatid, ni isa ho sa atin, hindi natin matutupad po ito perfectly. Kasi dito pa lang hindi nagkasala eh. Lahat po tayo nagkasala. Pangalawa, hindi nagsinungaling. Nagsinungaling na ho tayo. Before. Hindi gumante. Bagsak din po tayo dyan. Hindi nagbanta. Bagsak din po tayo dyan. At ipinagkatiwala niya ang lahat ng bagay sa Diyos, hindi natin nagawa yan. Si Kristo lang ang nakagawa po niyan. So ngayon, sa 4 na bagay po na ito, if you notice, yung mga ginawa ng ating Panginoon Jesus, lahat po ito ay konektado sa paghihirap, pag-uusig. Halimbawa, tinrato po siya na masama, pero sa kabila ng masamang pagkatrato kay Jesus, hindi siya nagkasala o nagsinungaling. Pangalawa, kahit na siya'y ginagawa ng kasamaan,
hindi siya gumante. Pangatlo, kahit na iniinsulto po siya, hindi siya nagbanta. Kundi ang ginawa po ng ating Panginoon sa kabila ng tatlong bagay na ginagawa masama ho sa Kanya, ipinagkatiwala niya ang lahat ng hatol sa Diyos. Now, napakadali lang po basahin yan. Napakadali lang po na i-memorize yan. Pero napakahirap po na ipamuhay. Alam niyo po bakit, mga kapatid? Dahil sa ating laman, ayaw na ayaw po natin na ginaganyan po tayo. So, syempre, ang natural na response po dito is, hindi ako papayag na ganyanin ako ninuman. Bakit po? Dahil ito po ang kahinaan sa ating mga laman at sa ating pagkatao. Kapag masyado mataas ang ating paningin sa ating mga sarili, kapag may gumawa po na masama sa atin, hindi natin kinakalimutan yon. Now here's one question, bakit po napakahirap sa mga tao magpakumbaba? Bakit napakahirap po sa mga tao na i-surrender yung galit, poot, yung mga kimkim, sama ng loob, and unforgiveness? Bakit po napakahirap? Well, ang isang simptoma po dito, hindi nila makalimutan yung nakaraan. Simptoma ho yun. Pero hindi po yun ang pinakaugat. Ang pinakaugat kung bakit ayaw nila magpakumbaba, magpatawad at i-let go lahat ng sama ng loob dahil mataas ang paningin nila sa kanilang mga sarili. Nang ibig sabihin, hindi ko patatawarin yan. Bakit? Dahil basta hindi ko siya patatawarin. Hindi ko kakausapin yan dahil masama yung ginawa niyo sa akin. So lagi na lang nakatuon sa akin, sa akin, sa akin. Ngayon, si Kristo iba. May karapatan po ang ating Panginoon na ipagmalaki ang kanyang sarili. May karapatan po ang Diyos na hindi magpatawad. May karapatan po ang Diyos na hatulan nang makatarungan yung mga taong nagkasala sa Kanya. Pero si Kristo ang perpektong modelo na nagpakita po sa atin ng perpektong halimbawa na ang Diyos mismo nagpakumbaba, nag-anyong alipin, pinahirapan, inusig, pero nagpatawad pa rin sa kabila ng lahat ng pagkakasala ginawa laban sa Kanya. Ibinaba niya ng lubusan ang kanyang sarili. Now, it's interesting kasi tignan mo, how do we know that Jesus ay nagpakita po ng magandang halimbawa na bagamat may karapatan po siya na ibida ang kanyang sarili, pero ito po ay isang bagay na hindi po niya pinanghawakan. Basahin po natin dito sa Pilipos Kapitulo 2. Pilipos, Kapitulo 2, talatang 5. Tignan niyo po yung ginawa ng ating Panginoon sa Pilipos 2, talatang 5. Sabi po ng Biblia, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Now let's pause here for a moment. Wala ho sa atin ay Diyos. Maari ang rason kung bakit napakahirap po minsan magpatawad, magpakumbaba dahil mataas po ang ating natapos. Marami po tayong experience. Marami po tayong alam. Pero si Kristo bilang Diyos, sabi ng Biblia, yung status sa langit na meron siya ay isang bagay na hindi po niya pinanghawakan. May karapatan ho siya na panghawakan ho ito. May karapatan ho siya na hindi iwanan ang glory sa langit. Pero sabi ng Biblia, bilang Diyos na nais magpakita ng magandang halimbawa sa atin, ang sabi po sa talatang 7, tignan niyo ho, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunuri sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So isipin niyo ho yun mga kapatid.
Kung yung boss mo, kamag-anak mo, anak mo, asawa mo, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, ay tinatrato ho kayo na masama. Sabi ng Biblia, huwag mo ilagay sa iyong isipan, hindi ako magpapatawad dahil ito yung ginawa sa akin. Mataas ang aking narating, mataas ang aking natapos, matalino tao ako, therefore hindi ko siya patatawarin. Kapag masyado mataas ang paningin natin sa ating mga sarili, hindi na ho tayo lumalakad katulad ni Kristo. Dahil si Kristo mismo bilang Diyos, may hihigit po ba sa Diyos? Dahil si Kristo bilang Diyos, ibinaba niya ang kanyang sarili ng lubusan. Pero hindi lang po niya binaba ang kanyang sarili. Sabi ng Biblia, nagpakumbaba pa siya. So ngayon, pinapakita po ni Pedro, kung gagayahin natin ang ating Panginoon, ito ang rason kung bakit tayo nakakaranas ng mga ganyang klaseng bagay dahil niloob ng Diyos na maranasan po natin ang paghihirap upang maging katulad natin si Jesus. Paano nga po natin matiitiyak na malakas na ho ang ating pananampalataya? Kailangan natin dumaan sa apoy. Wala ho yung kinalaman sa attendance. Wala ho yung kinalaman sa experience in the church. Wala ho yung kinalaman sa how many Bible verses we know in the Bible. Magkakaalaman kung ano ang maturity po natin sa pananampalataya pag dumaan po tayo sa apoy. Dahil 50 years ka nga dumadalo sa church, pero kung hindi tayo mature spiritually at hindi natin matagumpayan ang apoy ng trials na dumarating ho sa atin, that's not spiritual maturity. Spiritual maturity, mga kapatid, is ginawan po tayo ng kasamaan, hindi tayo gumanti. Ininsulto tayo, hindi tayo nagkasala. Pinagbintangan ho tayo, hindi tayo nagbanta. Kundi, alam natin na dahil ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. At matindi magalit ang Diyos kapag siya'y pumalo. Ipinagkatiwala ho natin sa Kanya ang lahat ng masasamang ginagawa ng mundo sa atin. So ngayon, here's what's interesting. Maari ho natin tanungin, Pastor, bakit may Isaiah 53 ho dito? Dahil sa lahat ng binanggit po dito, mga kapatid, may ginamit po si Pedro na isang chapter mula sa Lumang Tipan na magbibigay po ng encouragement sa mga nakakaranas ng paghihirap at pag-uusig. Dahil malamang, iniisip siguro po nila, kami lang nakakaranas ng ganito. Marami na nawalan sa amin. Ganito yung pagtatrato ng aming mga amo, ganito pa yung pagtatrato ng gobyerno sa amin. Walang nakakaranas ng ganyan. Pero, nais, ipakita po ni Pedro, hindi, mga kapatid. Bago pa kayo nakaranas ng ganyang klaseng paghihirap, may nauna na. Naunahan na kayo ng isang tao na nakaranas ng ganyan. So ngayon, bakit ba Isaiah 53? Dahil ang lahat ng halimbawa at lahat ng teksto na binabanggit ng unang Pedro 2:18 hanggang 25 ay lahat po na yan ay nakuha dito sa Isaiah 53. Halimbawa, sa talatang 22, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ito po ay kinuha sa chapter 53, verse 9. Pangalawa, ininsulto siya, pero hindi siya gumante ng insulto. Pinahirapan siya, pero hindi siya nagbanta. Saan po nakuha yan? Chapter 53, verse 7. Pero hindi lang po natapos diyan, talatang 24. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid. Saan po hinugot yan? Isaiah 53, verse 4 and 11. Ngayon, sabi pa ho dito, dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. 53, verse 5. And then sa verse 25,
para tayong mga tupang naligaw noon. Pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Saan po hinugot ito? 53 verse 6. So ngayon, magtataka ka. Halos lahat ay kinuha sa Isaiah 53. Now si Pedro, alam na alam po niya ang lumang tipan. Marami po siya pwede gamitin na teksto mula sa lumang tipan. Halimbawa, pwede po niya sana gamitin dito ang Salmo 34. Kasi ang Salmo 34 ay tumutukoy din sa paghihirap na nararanasan ng mga mananampalataya. Subalit, kung sila'y hihingi na saklolo sa Diyos, tutulungan sila ni Yahweh. Pero hindi ginamit ni Pedro ang Salmo 34. Bakit ho? Bakit Isaiah 53 ang ginamit niya? Well, unang-una, sino po ang kinakausap po ni Pedro sa talatang 18? Mga alipin. At ano po ang konteksto ng Isaiah 53? Ito ho yun mga kapatid. The suffering servant. Kung ang kausap po ni Pedro dito sa talatang 18 ay mga alipin na nakakaranas ng paghihirap, ngayon, puro Isaiah 53 ang kanyang ginagamit. Bakit ho? Dahil nais po ni Pedro bilang isang pastor na magpalakas sa kanyang mga kapatiran. Ito ang kanyang sinasabi, mga kapatid, bagamat kayo'y nakakaranas ng paghihirap, you are in good company. Bakit? Dahil ang ating Panginoon ay nakaranas din ng paghihirap. At maari, magtatanong ang mga kapatiran, saan natin mababasa yan sa lumatipan? Ngayon, gumamit na si Pedro ng isang ebidensya. Isaiah 53. So basahin po natin ang Isaiah chapter 53. Napakaganda po nito mga kapatid. Kung tayo po ay nakakaranas po ng paghihirap minsan, basahin po natin ito upang maging paalala ho sa atin that yung mga kahirapan na ating nararanasan ay hindi kasing higit ng kahirapan na naranasan po ng ating Panginoon. Talatang 1, Isaiah 53 verse 1, sinong naniwala sa aming ibinalita? At kanino inihayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod, gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang makaakit sa atin para siya'y lapitan. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagaan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sana tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Inapi siya at sinaktan, pero hindi man nang dumaing. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin, o tupang gugupitin ng hindi lang man lang umiimik. Hinuli siya, hinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya na pinatay siya dahil sa kasalanan o dahil sa kanilang mga kasalanan. Na tiniis niya ang parusan dapat sana ay para sa kanila. Kahit wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon na saktan siya at pahirapan. Kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao, makikita ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. At sa pamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Diyos. Kapag nakita niya ang bunga ng kanyang paghihirap, matutuwa siya. Sinabi ng Panginoon, sa pamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod ay marami ang ituturing niya matuwid. Magdurusa siya para sa kanilang mga kasalanan. So ayon po sa binasa natin sa Isaiah 53,
Ano ho ang tawag sa inape, sinaktan, pinatay, pinahirapan na tao dito? Ano ho tawag sa kanya? Ang alipin o lingkod ni Yahweh. So ngayon, bilang mga alipin sa talatang 18, kung tinatrato kayo na masama, kung kayo'y inuusig, iniinsulto, pinagbibintangan, tularan natin si Kristo. Huwag gumante, huwag magbanta, huwag magkasala, etc. At bakit? Bakit puro Isaiah 53 ang kanyang hugot? Dahil si Kristo ang nagpakita ng perpektong halimbawa na sa kabila ng maraming masasamang gawain na ginawa laban sa Kanya, hindi siya gumante. Hindi ho siya gumante. Now, here's another question. Then, kailan gaganti ang Diyos? Gaganti ang Diyos sa Kanyang pagbabalik. Dumating si Kristo nung una bilang tupa. Pero sa Kanyang ikalawang pagbabalik, babalik po siya bilang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Nung unang pagparito ho niya, dumating ho siya dito bilang tagapagligtas. Sa kanyang ikalawang pagbabalik, babalik po siya bilang hukom. At His first coming, He came to save. At His second coming, He is coming to judge. And how do we know this? Hebrews chapter 9. Basahin po natin. Hebreo kapitulo 9. Hebrews chapter 9. Talatang 28. Hebreo 9, talatang 28. Paano ho natin malalaman that sa kanyang ikalawang babalik o pagbabalik, hahatulan po niya yung mga tao? Verse 28 ng Hebreo 9. Ganoon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. In English, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many. Which means naparito ho siya nung una para bayaran po ang kasalanan natin. And He will appear a second time, not to bear sin, hindi na siya mamamatay sa krus, but to bring salvation to those who are awaiting Him. So ngayon, may dalawang epekto po ang pagbabalik ni Kristo. Para sa mga mananampalataya, ililigtas po sila mula sa kapangyarihan ng kasalanan once and for all. Pero sa mga hindi mananampalataya, hahatulan ho sila. So ngayon, sa ating pag-aaral po nitong gabi mga kapatid, sabihin ho natin may mga ilan ho sa atin na hindi nagtatrabaho o maari you're working from home. How do you apply this in your life? Kung hindi ka man nagtatrabaho at work or you're working from home, whatever you do, sabi ng Biblia, bilang alipin ng Diyos, do it for the glory of God. Hindi man amo, supervisor, or boss ang nagtatrato ho sa atin na masama. Maaaring ibang tao, pero sabi ng Biblia, huwag tayong magkasala, huwag magsinungaling, huwag gumante, huwag magbanta. Bakit po? Dahil tinutularan po natin ang ating Panginoon Hesukristo, the suffering servant. Now, before we come to a close, dun sa binasa po natin kanina, there's two things na binabanggit po dito. Sabi po sa verse 5, by His stripes, we are healed. Now, ang konteksto po niyan mga kapatid ay walang kinalaman sa physical healing. Di ba madalas po natin naririnig, naku may cancer tong tao na to, may fever tong tao na ito. In the name of Jesus, by your stripes, I am healed. Minsan nasasabi natin yon. Bagamat, walang masama na magtiwala sa Panginoon na may kapangyarihan po siya magpagaling. Walang kaso yon. Pero, hindi yun ang rason kung bakit sinabi ng Diyos, by His stripes we are healed. Ang unang konteksto ay hindi tumutukoy sa pisikal. Yung healing na tinutukoy po dito ay tumutukoy po sa ating healing mula sa kasalanan na umalipin ho sa atin. So nung si Kristo po ay naipako sa krus
Paano niya ho tayo pinagaling? Sa pamagitan po ng kapatawaran, pinalaya ho tayo, binago niya ho tayo. Dahil kapag pinag-aralan po natin ang buong aklat ng Isaiah, ano yung unang paratang po ng Diyos sa pamagitan ng propeta para sa Israel sa chapter 1 ng Isaiah? Kayo ay may sakit mula ulo hanggang paa. Ang tinutukoy po doon na sakit, mga kapatid, ay hindi pisikal. Ang ibig sabihin, ang buong pagkatao mo ay makasalanan. Pero ang maibibigay po ng lingkod ni Yahweh is by His death, by His suffering, by His stripes, gagaling kayo mula sa iyong mga kasalanan. So ngayon, yun ang ibig sabihin po noon. At ang ikalawa, nung sinabi po ni Pedro, si Kristo po, inako niya, He bore our sins on the cross or tree. Bagamat, yan po ay nakalagay sa Isaiah 53, pero ang tanong ho dito, bakit niya kailangan banggatin that Jesus bore our sins on His body doon sa puno or tree? Dahil may kinalaman po ito sa Deuteronomio 21. Basahin po natin ang Deuteronomio 21. Deuteronomy chapter 21, talatang 22. May kinalaman ho ito, mga kapatid, sa Lumang Tipan. Deuteronomio 21, talatang 22. Ang sabi po ng Biblia, kung ang isang tao ay pinarusahan ng kamatayan dahil sa isang krimen na ginawa niya, at ibinitin ang bangkay niya sa puno, hindi dapat umabot hanggang umaga ang bangkay niya roon. Dapat itong ilibing sa araw ding iyon. Dahil ang sino mang ibinitin sa puno ay isinumpa ng Diyos. Kung hindi nyo ito ililibing sa araw ding iyon, madudungisan ito ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon na iyon Diyos bilang mana ninyo. So ngayon, sabi po ni Yahweh, sa pamagitan po ni Moises, ang lahat ng kriminal na nilalagay sa puno ay itinuring sinumpa ng Diyos. Ngayon, kapag yung taong yun ay namatay na, bago ho matapos ang araw, ialis mo na yung katawan mula sa puno. Now, why is that connected with Christ? Dahil si Kristo po ay inilagay po through crucifixion on wood. Hindi siya kriminal kasi hindi siya nagkasala, pero itinuring po siya ng Diyos bilang kriminal, alang-alang ho sa atin. Kaya ano pong ginawa ni Nicodemus at ni Joseph Arimathea nung siya po ay naipako? Bago natapos yung araw, ibinaba ang kanyang katawan. Nang ibig sabihin, ang nilalarawan ng Deuteronomio 21 ay si Kristo. Itinuring siya ng Diyos bilang sumpa upang maging maayos po ang ating relasyon sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, tuwing nakikita po tayo ng Diyos Ama, ang nakikita po niya ay yung katwiran ng Kanyang buktong na anak. At nung tinitignan po tayo ng Diyos Ama, nung tayo nagkasala, ang umako po ng parusa po na yon ay si Jesus. God punished Jesus as if He lived the life that I lived, so that God can treat me like His Son, as if I lived His life. Sa gayon, tularan po natin si Kristo. Every suffering, may gantimpala po yan sa huli. Amen? Samantala lang naman po yung paghihirap, kaya sa tulong po ng Espiritu Santo, kailangan po natin magtiis. Dahil makikita po natin all throughout the Bible, tuwing naghihirap po ang mga tao ng Diyos, mga anak ng Diyos, yung maging katapusan po nung palagi ay hindi po bad news, palaging good news. Wherever there's suffering, there's always victory at the end of that suffering. Kaya nawa po, mga kapatid, sa ating pag-aaral po dito sa unang Pedro 2:18 hanggang 25, na nawa po meron po tayo natutunan na sa kabila po ng paghihirap,
Gantihan po natin sila sa tulong po ng Diyos ng kabutihan. Dahil tayo po gumagaya lamang sa ating tagapagligtas at tagapagbantay na walang iba kundi si Jesus.